Adriana's point of view. Malaking ngiti ang gumuhit sa labi ng aking asawa na si Derek nang pumasok siya sa kwarto. May dala siyang tray na may lamang pagkain, juice at gamot. Hindi kasi magandang pakiramdam ko. Sobrang hina ako at hanggang ngayon, putlang-putla pa rin. Mataas ang aking lagnat kahit imbis na magtrabaho, nakahiga lamang ako rito. Nandito ng pagkain mo, mahal. Ani Derek sabay lapag sa tray sa side table. Lumapit siya sa akin para pakiramdaman ang aking noo. Mainit ka pa rin, may dala akong pagkain. Tubig, tsaka yung paborito mong juice at gamot. Maraming salamat, Derek. Para sa'yo, mahal. Gagawin kong lahat ng makakaya ko. Kamusta naman ang kumpanya? Alam ko na baguhan ka pa lang pero dahil sa nangyari sa akin, napasa tuloy sa'yo ang lahat. Pasensya na ah. Kayang-kaya kong role ng pagiging CEO, mahal. Sa katunayan, nakapag-adjust na ako. Kung maayos ka na, kailangan mo pang ipahingang sarili mo. Sa akin mo muna ipagkatiwala. Hindi kita bibiguin. Tumango ako. O sige. Magsasalita pa sana siya nang tumunog ang phone niya. Sinilip niya ito't agad akong tiningnan. Kainin mong pagkain mo ah. Inumin mo rin yung gamot at saka ang paborito mong juice. Sasagutin ko muna to. Ngumiti lamang ako saka tiningnan siyang umalis. Pagsara ng pintuan, napawi ang ngitikot na pasulyap sa tray na dala niya. Kahit medyo mahina pa ako, sinusubukan ko pa ring bumangon. Maingat akong naglakad patungo sa nakasaradong pintuan at tahimik na nakinig sa kausap ni Derek sa labas. Bakit ngayon ka tumawag? Nandito ako sa bahay. Nandito ang asawa ko. Mahina at maingat ngunit mariin ang pagkakasabi noon ng asawa ko sa kausap niya. Nailapag ko ang palad ko sa pinto at pinindot ang record sa phone ko. Mangyayari din yan. Sa ngayon, inuunti-unti ko na. May sakit ang asawa ko ngayon. Hinalo ko na yung lasong ibinigay mo, okay? Namilog ang aking mga mata sa narinig at napatingin sa tray na bigay sa akin kanina. Huwag kang mag-alala. Kapag nangyari yun, maaari na tayong magsama. Magiging akin na rin ang mga ari-arian niya dahil wala namang kaming anak. Wala rin siyang pamilya kaya maghintay ka lang. Okay? Hindi ko na tinapos pakinggan ang kademonyohan ni Derek. Sumikip ang dibdib ko sa nalaman ko at mas lalong nanghina. Hindi ko akalain na maririnig ko yon. May kabit siya at plano nila akong lasunin para makuha nila ang gusto nila. Lumapit ako sa tray at tinitigan ng pagkain. Unti-unting namuo ang luha sa aking mga mata. Sa isang taon naming mag-asawa ni Derek, naging mabuti siyang asawa sa akin. Wala na nga akong mahihiling pa sa kanya bilang isang lalaki dahil nasa kanya na ang lahat. Ngunit hindi ko inaasahan to. Masakit to sa akin. Agad kong pinalis ang luha na balak tumulot agad na palingon sa pintuan nang bumukas to. Ngiti ni Derek ang bumungad sa akin. Ngumiti rin ako. Kakain ka na? Nang nakalapit siya, siya pang nag-offer ng pagkain. Gusto mo bang subuan na kita? Lumapit ako sa kanya at humawak sa kanyang balikat. Ngumiti ako kahit sa kaloob-looban ko. Gusto ko siyang durugin dahil sa narinig ko. Sabay tayong kumain. Sabay nating tikman ang hinanda mo sa akin. Kita ko na bahagyang paglaki ng kanyang mga mata ngunit saglit lang yon. Dahil agad siyang nakabawi. Oo naman, pero para sa'yo yan ay mahal. Dahil may sakit ka. Umiling ako. Hindi, gusto ko sabay nating tikman. Siyempre naman, luto mo to, diba? Hindi naman pwedeng ako lang ang kakain. Tinanggal ko ang pagkakahawa ko sa balikat niya at kinuha ang baso ng tubig at ang juice. Nilahad ko sa kanya ang juice. Hindi ako umiinom ng juice ngayon. Mas gusto kong tubig. Sobrang laki ng ngiti ko habang pasimple kong binabasa ang kanyang reaksyon. Tinanggap niya ang baso ng juice at ininom ko naman ang tubig sa harapan niya. Hindi pa ako nauuhaw, mahal eh. Ayaw mo ba ng pagkain? Lulutuan na lang kita ng iba. Pasimple niyang inilapag sa tray ang baso ng juice at ngumiti pa sa akin na para bang wala siyang balak. Inalalayan niya akong pabalik sa kama at hinawakan ako sa kamay. Dito ka na muna. Hindi ka pa magaling kaya mas mabuting magpahinga ka muna. Hinalikan niya ako sa noo bago kinuha ang tray na dala niya kanina at lumabas ng kwarto. Naikuyom ko na lang ang kamaukot na pasandal sa headboard ng kama.
Mukhang hindi magiging madali ito para sa akin kasi papatayin ako ng asawa ko. Kahit masamang aking pakiramdam, nagpumilit pa rin ako na bumalik sa trabaho. Mula nang malaman ko ang kulay ni Derek, nawalan na ako ng tiwala sa kanya. "Sigurado ka ba, mahal? Hindi ka pa maayos ah." Ani Derek habang sinusundan ako papasok sa building. Binati ako ng mga nakasalubong kong empleyado at tanging ngiti lang naging sagot ko sa kanila. Sa likuran ko ay ang parang aso kong asawa na kung makahabol sa akin, para bang may tinatago siya sa opisina ko. Ginulat ko siya ngayong araw. Hindi niya alam na pupunta ako rito. "Maayos na ako, Derek. Huwag kang praning." Inilingan ko siya sabay pindot sa elevator. Hindi naman sa ganoon, baka isipin ng iba pinababayaan kita. Napalingon ako sa kanya. "Kailan mo pa inisip ang sinasabi ng iba, Derek? Huwag kang mag-alala. I'm literally fine now. And besides, kailangan ko rin talagang bumalik kasi may paparating akong bisita mula sa kabilang bayan. He will be investing in this company." Itinabi ko muna ang personal kong buhay. Though curious ako kung sino ang babae ni Derek, nabalak pumalit sa pwesto ko bilang asawa niya at kunin ang kayamanan ko na hindi naman nila pinaghirapan. Kailangan ko munang magmasid at mag-ingat na rin para hindi ako talunan sa huli. Pagdating namin sa opisina, nagulat ako na may babae na ron. Kumunot ang noo ko sa kanya. "Sino ka?" Kita kong nataranta siya't napasulyap sa asawa ko. Agad lumapit si Derek sa babae at hinarap ako. Habang wala ka, hinire ko muna si Millie bilang sekretarya ko. Di ba wala ka ng sekretary kasi nagretiro na to? Si Millie, magaling siya sa trabaho kahit baguhan pa." "Nice to meet you, Miss De La Paz. Ako po si Millie Rodriguez." Napaangat agad ang kilay ko sa kanya, lalo na nang pasadahan ko siya ng tingin. Hindi kalayuan ang edad namin pero sigurado ako na mas bata ang babaeng to. Bukod ron, ang kanyang saya ay sobrang iksi. Hindi standard corporate attire dito sa aking kumpanya. "Ganun ba? Mabuti naman kung ganon. I guess sa akin ka na magtatrabaho kasi nakabalik naman ako." Tumikhim ang asawa ko. "Of course, hindi ka bibiguin ni Millie." Hindi nakatakas sa akin ang pagnakaw nila ng tinginan. Sumikip ang dibdib ko at pinigilan ko lang ang sarili ko na kumulo ang dugo ko. Wala pa akong ebidensya kaya't mananatiling duda itong nararamdaman ko. Mabuti naman. High standard pa naman ang kumpanya ko. Mabuti at ikaw ang napili ng HR dito. "Opo ma'am, hindi kita bibiguin. Maraming salamat po." Hindi ko muna inutusan ng mabigat ang bagong sekretarya dahil hindi ko pa siya nakilatis. Kung may iuutos man ako, yung simple lang para hindi halata na pinaiimbestigahan ko na siya. Nanghingi rin ako ng copy ng CCTV footage sa opisina ko since isang buwan din halos ang asawa ko na naging acting CEO. Nahati ang atensyon ko dahil darating din sa susunod na linggo ang bagong investor ko na si Mr. Kim. "Ma'am, may dumating na sulat." Ani ng sekretary ko na si Millie. Sa loob ng ilang araw nakasama ko ang bagong sekretary ko na si Millie. Wala na akong nakitang interaction nila ng asawa ko. Baka masyado lang talaga akong naging praning para pagdudahan siya. "Kanino galing?" "Mula po kay Mr. Kim." Kumunot ang aking noo sa katinanggap to. Napaka-tradisyonal naman yata. Pwede namang i-email. Ani ko sa katiningnan siya. "Maraming salamat." "Wala na ba kayong iutos, ma'am? Pansin ko na sobrang gaan po ng trabaho ko. Noong kay Sir Derek naman, ma'am, may work po ako." Medyo na-offend ako ron. "Kinukumpara mo ba ako sa asawa ko?" Hindi naman po. Curious lang ako." Bumuntong hininga ko. Inaayos ko pa kasi kung anong dapat mong itrabaho. Kababalik ko pa lang dito, di ba? Huwag ka mag-alala. Hindi naman mababawasan ang sahod mo. "Sige po." Nang lumabas ang aking sekretarya, binuksan kong sulit at tahimik na binasa. Dear Adriana Fontabella de La Paz, I wish to propose a union that I believe can naturally strengthen both trust and collaboration between us. A marriage between us would not only formalize our connection, but also create a stable environment for long-term cooperation and investment. With aligned goals and shared responsibility, such partnership could foster growth, credibility,
and continuity for what we are building. I hope you will consider this proposal as an opportunity for a secure and mutually beneficial future. With respect, Yuhan Kim. Halos punitin ko ang papel sa gigil. Sarcastic ba ito? Hindi niya ba alam na may asawa ko para alokin ako ng kasal? Sino ba itong Yuhan Kim na ito para sirain ang araw ko? He thinks I will appreciate this one? Agad kong tinawagan ang business number nito. Hindi ko pa nakikita sa personal ang Yuhan Kim na ito pero nakamiting na niya ang mga representatives ng kumpanya. Gusto kong malaman kung seryoso ba siya sa isinulat niya o nagbibiro lang siya. Hello, good morning, Miss Lian speaking. Bumuntong hininga ko. Hello, good morning. This is Adriana de la Paz. May I speak to Mr. Yuhan Kim? Okay po, I'll inform him, ma'am. Please give me a minute. Hindi ako sumagot. Sa background naman ng tawag, naglalakad pang sekretary patungo sa boss niya. Hindi na ako makapaghintay. Masyado nang nasasayang ang oras ko. Paulit-ulit kong tinatapik ang daliri ko sa lamesa. Hello? Napaayos ako ng upo dahil sa formal na boses na aking narinig. Tumikim ako. Hello, Mr. Kim, good morning. I just want to be straight to the point. Nagpadala ka sa akin ng sulat? What is the meaning of this? Nagbibiro ka lang ba? I'm not joking. Why? Natawa ko. I'm married, Mr. Kim. Sinong matinong tao ang mag-aalok ng kasal sa taong kasal na? You're being disrespectful. Your husband doesn't have anything to give. Why not divorce him? Sa States naman kayo nagpakasal. My offer is solely for business only. I am in love with my husband, Mr. Kim. I think this offer is so unnecessary. Pwede ka pa rin namang mag-invest without asking me to marry you. Ayokong makatanggap agad ng rejection, Miss De La Paz. See you around. At binaba niya ang tawag na nagpalaglag sa aking panga. What's wrong with this man? Baliw ba siya? Ibang trip na yata to eh. Bad trip. Nasisiraan na yata siya ng ulo. Nilukot ko ang kanyang sulat sa tinapon sa trash bin. Masyado nang marami ang iniisip ko. Ayoko nang dagdagan pa. Umuwi kami ng sabay ng asawa ko. He's extra sweet. Munti ko na tuloy makalimutan na may balak pala siya sa buhay ko at kung sino man ang babae niya. Teka lang. Umangat ang kilay ko nang una siyang lumabas sa kotse para pagbuksan ako ng pinto. Ngumiti siya ng malakit kinuhang kamay ko. Anong nakain mo tang sweet mo ngayon? Kailangan bang may nakain? Mag-asawa na tayo, mahal. Normal lang to sa mag-asawa. Teka lang ulit. Binitawan niyang kamay ko paglabas ko sa kotse at nagtungo siya sa trunk. May kinuha siya ron at bahagi akong napasinghap nang makita na bouquet of flowers to. Napakurap-kurap ako hanggang sa bumalik siya sa akin. Para sa'yo. Napalunok akong tinanggap ang bulaklak. Gulat pa rin sa kanya. Talaga? Oo. Mahal na mahal kita, Adriana. Masaya ako na akong pinili mo at kahit walang-wala ako. Kinuha niyang kamay ko at hinalikan ng likod nito. Masaya ang puso ko kahit tumatak pa rin sa isipan ko. Nabalak niya akong lasunin. Kinilig pa rin ako. Sa bagay, mahal na mahal ko si Derek. Hindi ko siya pipiliing maging asawa kung hindi. Sabay kaming naghapunan. Siya mismong nagluto. Ginawa niya pa akong audience kaya't kinain ko ito. Masarap ba ang luto ko, mahal? Tumango ako. Oo, masarap. Simula ngayon, araw-araw na kitang paglulutuan. Natigilan ako ron. Hindi ka ba busy? Hindi naman porket may trabaho ako, hindi ko nagagawin ang responsibilidad ko bilang asawa mo. Mawawalan ng trabaho ang cook natin sa gagawin mo. Biro ko kahit ang totoo, nagdududa na ako sa gagawin niya. Hindi yan. Dapat maging masaya pa siya kasi mababawasan ng trabaho niya. Napatango na lang ako. Tumunog ang phone ni Derek. Habang sumusubo ako, pasikreto ko rin siyang sinusulyapan. Kita kong natigilan siya sa isang text bago niya ito nireplyan at nag-angat ng tingin sa akin. Mahal, aalis pala ako ngayon. Saan ka pupunta? Gabi na. Nag-aaya ng inuman si Paul eh. Kilala mo yung kaibigan ko, di ba? Pinakita niya pang text message na may pangalang Paul. Minsan na lang kami magkita eh. Pwede ba akong pumunta? Sure, no problem. Sinabi ko agad.
Hindi naman ako yung tipong asawa na pumipigil sa kasiyahan ng asawa porket na itali na sa akin. Malaya pa rin niyang kitain ng mga kaibigan niya. Ngunit ang tanong, si Paul nga ba talaga yan? Parang tipa ng babae eh. Base sa emoji na may heart pa sa last. Umigting ang aking pangat na patingin sa asawa ko na masayang tinapos ang kanyang pagkain. Hindi ko akalaing aabot sa punto na pagdududahan ko siya. Nang una ko siyang makilala, akala ko siya na ang pinaka-the best sa mga pagpipilian ko. Kasi kung mas pipiliin kong negosasyon sa kasal, maaaring hindi ako makakaranas ng pagmamahal na aking inaasam, kaya't pinili ko na lang si Derek. Pero ngayon sa ginagawa niya, parang unti-unti akong nahihimasmasan. Hindi sa ganitong paraan ang gusto kong pagkaguho. Confident ako sa relasyon ko sa kanya noon. Pero ngayon, hindi na. Ayos lang ba talaga sa'yo? Pwede ka namang humindi. Rerespetuhin kong desisyon mo. Anya nang nasa pinto na kami. Hindi, ayos lang sa akin. Mag-enjoy ka. Tumango siya't hinalikan ako sa pisngi bago tuluyang umalis. Napahawak ako sa aking kaliwang siko gamit ang aking kanang kamay. Habang tinatanaw ang pag-alis ni Derek. Mas lumaki na ang duda sa puso ko. Hinintay ko na makalayo siya bago ko siya pasikretong pinasundan sa driver ko. Sabihin mo sa akin kung saan ang punta niya at kung si Paul nga ba talaga ang pupuntahan niya. Isesend ko sa iyo ang Paul na yon. Ani ko sa tawag. Sige po, ma'am. Pagbaba ko sa tawag, sumikip ang aking dibdib. Napahawak din ako sa daliri kung saan naroroon ang aking wedding ring. Kung totoo talaga ang hinala ko at hindi guni-guni ang naririnig ko noon na lalasunin ako, hindi ako magdadalawang isip. Hindi ako nagpakabuhay sa mundong to para gaguhin lang. Hindi ako nagpursige para makamta ng tuktok para lang sa ganito. Hindi ako makatulog habang hinihintay ang tawag ng driver ko. Pabalik-balik ang lakad ko habang kagat ang kuko sa daliri ko. Napatalon ako sa gulat nang magring ang phone ko at nang tingnan kung sino to. Ang driver ko ito. Agad ko tong sinagot. Hello? Ano nang balita? Nasaan si Derek? Huminto po ang kotse niya sa isang bahay, ma'am. Sa bahay ni Paul? Mukhang hindi, ma'am eh. May lumabas na babae at niyakap niya si Sir. Nalaglag ang aking pangakasabay ng pagbuo ng luha sa aking mga mata. Ma'am, susundan ko pa po ba? Pumasok na sila sa loob eh. Nanginginig na ang buong katawan ko. Diyan ka lang, Manong. Pupunta ako dyan. Huwag kang aalis kung hindi sila aalis. Sige po, ma'am. Binaba ko ang tawag at napahilamos sa aking mukha. Ramdam ko ang pag-iinit ko dahil sa galit na nararamdaman. Gusto kong makita agad sa sarili kong mga mata ang kalokohan para hindi na ito magtagal pa. Umalis ako gamit ang sarili kong kotse. Pinuntahan ko ang lokasyon at sobrang higpit ng hawak ko sa manibela. Ayokong umiyak kasi feeling ko talunan ako. Nakakababa ang umiiyak sa taong hindi deserve kahit isang patak ng luha. Pero tao lang din ako. Hindi pa rin mapigilan ang pagtulo nito. Pagdating ko sa lokasyon, sinalubong ako ni Manong. Ma'am, nandyan pa rin ba sila sa loob? Tanong ko. Oo ma'am, di pa po lumalabas. Tinitigan ko ang bahay na pinasukan nila. Nasa gilid lamang to ng kalsada. Hindi to kagandahan pero pwede na rin tong matirhan. Nasa gilid lang din ng kalsada nakapark ang kotse ni Derek. Tumawid ako patungo ron na tumayo sa tapat ng pinto. Narinig ko ang tawanan sa loob kaya't naglakas loob ako na katukin ang pinto kahit may posibilidad na madurog ako ngayong gabi. Sunod-sunod ang aking pagkatok hanggang sa bumukas to at bumungad sa akin ng isang babae. Kumunot ang kanyang noo nang makita ko. Sino ka? Maingay ang loob ng bahay dahil may nagkakaraoke pala. Nandyan ba si Derek? Oo, bakit? Sino ka ba? Hindi ko siya sinugot at itinulak ang pinto para makapasok ako. Hoy! Sandali nga! Sinubukan niya akong pigilan ngunit hindi ko siya pinakinggan. Natigil ang pagkakaraoke at tawanan ng mga nasa sala nang dumaan ako. Pigilan niyo yung babae niyan, trespassing yan! Diyos ko, sino ba yan ang pala? Miss, sandali nga! Nahawakan ako ng babae kaya't agad kong hinablot ang kamay ko. Don't touch me! Aba, ang epal mo bahay mo to, te. Where's Derek? Sino ka ba? Ba't may nahanap ang jowa ni Millie? Namilog ang mata ko. Millie? Yung sekretarya ko?
Umalis ka na bago pa ako magpatawag ng pulis. Asawa ko si Derek. Kung ayaw mong magkagulo, ilabas mo siya at ang babae niya. Namilog ang mata niya. Tila nagulat sa aking sinabi. Asawa? Napalapit na rin ang mga kasamahan niya. Kabit si Millie? Sabihin niyo na lang kung nasa ng asawa ko. Nanginginig na itinuro niya ang isang pinto. Nilapitan ko agad to ngunit may pahabol pa ang babae. Huwag kang manira Hindi pa bayad yung mga gamit dyan. Kinatok ko ng malakas ang pinto. Sino ba yan? Storbo? Boses ng walang hiya kong sekretarya. Hindi ako sumagot at mas malakas pa itong kinatok. Rinig kong pagkairita ng kabit kaya't nang binuksan niya ito, ako ang bumungad sa kanya. Sino bang? Nag-overtime ka ba, Miss Millie? Mukhang hindi lang pagiging sekretarya kong trabaho mo Namutla siya kasabay ng paglaki ng kanyang mga mata. Ma'am? Sino ba yan, Millie? Nilakihan ni Derek ang pagbukas ng pinto at nang makita ko. Gulat na gulat siya na para bang tinanggalan siya ng hininga. Nakahubad na ang kanyang ibabaw na katawan at mukhang handang-handa ng tanggalin ang botones ng kanyang pantalon. Adriana! Siya ba si Paul? Ang babaeng to? Sinubukan niyang lumapit sa akin kaso lumayo ako. Huwag kang lumapit sa akin, hayop ka. Anong ginawa ko sa iyo para gaguhin mo ko ng ganito? Umiyak nang walang hiyang kabit. Para tuloy siyang biktima sa ginawa niya. At ako ang dakilang kontrabida sa love story nila. Hindi ganun, Adriana. Kung hindi ano to, ha? Ba't kailangan mo magsinungaling? Magtago. Pwede naman nating tapusin kung ayaw mo na. Hindi naman ako mahirap kausap Kung ayaw mo na talaga sa akin, hindi kita pipigilan. Nanginginig na ang boses ko sa galit. Adriana! Umatras na ako dahil hindi ko na kaya. Napagtanto ko na delikado nga ito. Una, narinig ko na may plano siyang lasunin ako. Ngayon napatunayan ko na may kabit siya. Tinawag niyang pangalan ko nang tumakbo kong palabas. Nakidalamhati ang langit. Umiyak to kasabay ng mga luha ko. Tumakbo ko palayo. Nilagpasan ko si Manong na may hinanda ng payong sa akin. Gusto kong magpakalayo para iiyak ang lahat ng ito. Ayoko na sa kinabukasan. Ganun pa rin ang mangyayari sa akin. Gusto kong tapusin ngayong gabi ang mga sugat na ibinigay niya sa akin. Gusto ko kinabukasan, wala na to. Nang napagod akong kakatakbo, napaupo na lamang ako. Mas lalong lumakas ang ulan kaya't basang-basa ako. Kung sana pera mga luhang lumalabas sa mga mata ko baka hindi ko pagbabawalan ng sarili kong lumuha. Ngunit hindi. Ayokong sayangin ang luha ko sa taong yun. Kaya't gusto ko tapos na to bukas. Biglang tumigil ang pagtulo ng ulan sa aking katawan. Akala ko wala na ito ngunit nang mag-angat ako ng tingin sa ibabaw, may payong na palang nagpipigil sa luha ng langit. Mahina akong napasinghap. Hindi ka naman siguro immortal. Iisa lang ang buhay, miss. Hindi ko na mailabas ang luha ko dahil sa mga salitang yon. Tiningnan ko ang lalaking may hawak na payong. Naka-hoodie siya at ang suot niya sa paa, tsinelas. Kung sino ka man, hayaan mo na lang ako. Hindi naman ako demonyo para mang-iwan ng babae sa daan. Natanggal ang hoodie sa kanyang ulo kaya't nakita ko ang kanyang mukha. Namangha ako sa kagwapuhan niya. Ito yung tipong tinatangkilik na mga kabataan ngayon. K-pop na K-pop ang itsura. Alam kong masyado akong gwapo pero kaya mo pa bang tumayo? Nangangalay na ako Hindi mo ako Prince Charming. Napasimangot ako at tumayo. Parang naudlot ang pag-i-emote ko dahil sa estrangherong to. Hindi ko kailangan ng tulong mo. At nilagpasan ko na siya kaso paglagpas ko, natapilok ako kaya't nadapa ako. Aray! Narinig ko ang kanyang pagtawa. Kumuyom ang kamao ko sa lupa. Tawang-tawa pa rin siya habang papalapit sa akin. Nakadapa pa rin ako. Siyang nag-angat sa akin kaya't nabigla ko. Wala na siyang dalang payong dahil sa pagkarga niya sa akin na parang bagong kasal. Naku miss, kaya ka siguro sinaktan kasi clumsy mo Tingnan mo yung tuhod mo, may sugat na. Namutla ako nang makita ang sugat sa tuhod ko. Huwag ka mag-alala, nurse kaya to. Gagamutin na lang kita sa amin. Tutal, ayaw mo naman munang umuwi. Hindi ko alam kung dapat bang pagkatiwalaan ng estrangherong to. Hindi naman siya mukhang may masamang balak. Nang pinasok niya ako sa isang kotse, may driver pala siya.
Tara Manong, nakadakip ako ng magandang isda sa kalsada oh. Hindi ko magawang tumawa sa biro niya. Masakit na nga ang puso ko, masakit pang tuhod ko. Double sakit ang naranasan ko ngayon. Wala pang awang tumawang estrangherong to kaya triple na talaga. Dinala niya ako sa bahay niya. Mukhang mayaman ang binatang to dahil sobrang modern ng bahay. Halos lahat, glass. Parang hubad na hubad ang bahay niya sa style. Binaba niya ako sa sofa kahit basang-basa ako. Sir! Kunin niyo yung first aid kit. Utos niya sa mga kasambahay na lumapit. Hindi mo na kailangan gawin to. Ayokong magkautang na loob. Sabi ko agad nang iniwas ang sarili nang hahawakan niya na sana ang tuhod ko. Hindi naman to utang, miss. Hindi ba pwedeng matulungin lang ako? Ngumiwi ako nang kumindat siya. May asawa na ako kung may gusto ka man sa akin. Humagalpak siya ng tawa sa sinabi ko. Umalingaw-ngaw ang tawa niya sa buong sala ng bahay niya. Wala akong pakialam kung assuming ako o hindi. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Hindi ka naman siguro iiyak sa gitna ng ulan kung meron kang asawa, miss. Bumuntong hininga ko. O sige, hahayaan kitang gamutin ako. Babayaran kita. Ano pangalan mo? Nang maipadala kong bayad dito bukas. Yuan. Umawang ang labi ko. Yuan na pangalan ko. Ba't parang nagulat ka? May kilala ka bang Yuan? Wala naman. O sige Yuan, ipapahatid ko rito bukas ang pera. Ayoko sanang tanggapin pero dahil mapilit ka, hindi ko tatanggihan ng grasya. Nurse ang binata. Sa sobrang duda ko, pinakita niya sa akin ang lisensya niya. Yuan Lee Kim ang kanyang tunay na pangalan. Kapangalan niya nga yung investor na walang hiyang nag-alok sa akin ng kasal. Siya kaya to? Hindi naman siguro. Kapag Koreano kasi minsan magkakapareho lang sila ng pangalan. Hindi rin naman ako sigurado sa impormasyon na yan. Sabi ng representatives na namit na si Yuan Kim, sobrang lamig nga raw ng aura na tingin pa lang, parang nanglulunod na. Ang lalaking to, ang cute pa ng bangs, palagi ring nakangiti. Mukhang imposible naman. Nagamot nga ako ng binatang nurse bago niya ako hinatid sa bahay kinabukasan. Nagpasalamat ako sa kanya at nang pinahintay ko siya para kumuha ng pera, wala na siya pagbalik ko. Gusto ko lang naman sanang magpasalamat sa kanya na kahit hindi niya ako kilala, pinagaan niya ang kalooban ko kahit sa saglit na oras. Wala si Derek sa bahay. Sabi ng kasambahay umuwi raw kagabi para raw makausap ako ngunit nang malamang hindi pa ako umuwi, umalis. Hindi ko na patatagalin ang lahat ng to. Kapag nasa katinoan ng puso at isipan ko, tatapusin ko ng relasyon namin. Pero sa ngayon, kailangan kong maghanda kasi kikitain ko na raw ang new investor namin na si Mr. Kim. Kailangan ko maging presentable at hindi mukhang kinagat ng bubuyog sa harapan niya. Ayokong maging kawawa dahil kahit papano, mahalagang presensya ko para maganahan din ang interesadong investor. Good morning, ma'am. Good morning. Bati kong pabalik. Naka-shades ako ngayon dahil hindi kinaya ng concealer ang pagtakip sa mugtong-mugto kong mga mata. Boss naman ako dito kaya't walang magagawa ang mga tao kung mag-shades ako sa loob ng building. Bawat hakbang ko, tumataginting ang heels ko. Heartbroken man ako ngayon, at least hindi broken ang wallet ko. Yun lang ang pampalubag loob ko sa sira kong relasyon. Good morning everyone, I'm sorry I'm late. Ani ko pagdating ko sa meeting room. Naroroon na kasi ang isa sa mga kasamahan ni Mr. Kim, pero si Mr. Kim mismo wala pa. May ibinigay sa akin ng isang babaeng lumapit. Folder to na agad kong binuksan. Ang akala ko ay normal na documents dala ng team ni Mr. Kim. Pero nagtangis ang aking bagang nang makita na marriage contract pala ito. Seryoso ba to? Excuse me? Natigilan silang lahat sa sinabi ko. Bakit po? Hindi ba aware si Mr. Kim na kasal ako? Bakit ako pinadala ng marriage contract? Nangiinsulto ba siya? Trip niya ba to? Gusto niya bang hindi ako pumayag sa negosasyon na ito? Hindi naman siya kawalan. Nataranta silang lahat. Po, marriage contract? Hindi po namin alam ang laman ng folder na yan, ma'am. Sabi lang ni sir, ibigay namin sa'yo para may pagkabalhan ka raw po habang matatagalan siya. Mas lalong kumulo ang dugo ko sa narinig at hinampas ang folder sa lamesa na nagpatalon sa kanila sa gulat. Tumayo rin ako. This meeting is done.
Hindi ako nandito para makipaglaro sa boss nyo. I will cancel the negotiation. Lalabas na sana ako nang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang naka-business suit na lalaki na may sobrang ayos na buhok. Nung una hindi ko siya kilala ngunit nang ngumiti siya at lumabas ang dimple niya, napasinghap ako't natigilan. Good morning, Miss De La Paz. I'm sorry I'm late. Hindi ako nakapagsalita. Totoong nagulat ako kasi kaninang umaga lang, hinatid niya ako sa bahay tapos ngayon, makikita ko siya at ibang-iba ang kanyang itsura. Oh, what happened to you? Tanong pa niya sa isa niyang staff na putlang-putla na. Siguro dahil sa reaksyon ko. Hindi ko naman gusto na matakot siya sa akin ngunit hindi ko kasi napigilan ang inis ko kasi masyadong malayo sa pag-uusapan ngayong araw ang laman ng folder. Sir, yung folder po. Oh, binalik niya ang tingin sa akin. Pwede bang bumalik ka sa pag-upo, Miss De La Paz? Gusto ko lang ipaliwanag to. Umigting ang aking panga. Para akong napaglaruan ng tadhana ngayong araw. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Please take a seat first before we start. Napabuga ako ng hangin bago bumalik sa aking kinaupuan. Pinagmasdan ko ang bagong dating na si Mr. Kim. Ibang-iba siya kesa kagabi. At kaninang umaga, nagmumukha siyang ibang tao. Nakatago pa ang kanyang bangs. Sobrang kinis pa ng buhok. Kung hindi siya ngingiti, parang nananapak talaga ang pagmumukha niya. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Ayoko ng paligoy-ligoy, Mr. Kim. Gusto kong malaman kung anong purpose ng lahat ng ito. I agreed to talk with you kasi I expect na magiging mabuti ang pakikipag-negotiate sa'yo. Looking at your background sa negosyo, mukhang kaya mo naman yata na wala ang kumpanya ko. Ano ba talagang gusto mo? Sinenyasan niya ang mga kasamahan niya kaya't lumabas agad ang mga ito. Iniwan kaming dalawa. I want to invest in your company and to negotiate through marriage. Yun ang totoo kong gustong mangyari. Sa mundo ng business, palagi kitang nakikita. You're very young, smart, and reserved. Mukhang kaya mong tumayong mag-isa. Alam mong may asawa ko. Well, nasaksihan ko kagabi ang pagguho mo. Natahimik ako. Hindi rin naman ako basta-bastang mag-aalok ng kasal sa isang Adriana de la Paz kung hindi ako nagsaliksik. That husband of yours, hindi siya mula sa may impluwensyang pamilya. He's just a poor man with a handsome face. You fell in love because you thought he would never leave you. Kasi, tingnan mo, nasa yun ang lahat. The beauty, brain, wealth. Tingin mo ang kapal na mukha ng asawa mo kung papalitan ka pa niya, kaya mo siya pinili. Am I wrong? Kumuyom ang aking kamao. And do you think dahil dyan tatanggapin ko ng alok mo? Mas maganda pa siguro kung tatanggapin mo kesa magpaloko ka pa rin sa asawa mo, right? Hindi natin kailangan magmahalan. Magtulungan lang tayo. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ka na rin naman lugi sa akin. Gwapo ako. Hindi kita type. Agad kong pagputol sa kanya bago pa tuluyang lumaki ang ulo niya. Hindi ko tatanggapin yung alok mo. Hindi ko kailangan ng panibagong sakit sa ulo ko. Humagalpak siya. Alam mong talunan ka kapag iniwan mo ang asawa mo tapos magkatuluyan sila ng kabit niya. Think again, Miss De La Paz. My offer will always be open for you. Maghihintay lang ako kung kailan ka matatauhan. Hindi na kami nag-usap ng ibang bagay dahil umalis na siya matapos masabi ang katagang yon. Bigla niyang ginulo ang isipan ko at ang mga desisyong maaari kong gawin. Nasa plano ko nang makipaghiwalay pero wala sa plano ko ang maikasal muli. Pag-uwi ko sa bahay, nasa sala na si Derek. Agad siyang tumayo nang makita ko. Adriana, mag-usap tayo. Nagsialisa ng mga kasambahay dahil predicted na nila na drama na naman to. Anong pag-uusapan natin? Hindi ako maglilinis-linisan dito. Pero gusto kong linawin sa'yo na mahal kita. At kaya ko lang nagawa yun dahil sinampal ko siya ng malakas. Todo. Humapdi nga yung palad ko kasing kapal ng kanyang mukha eh. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo, Derek. Isa lang ang ibig sabihin ng ginawa mo sa akin. Maghiwalay na tayo. Nagulat ako nang lumuhod siya sa harapan ko. Huwag mong gawin yan, Adriana. Alam mo namang kapag gagawin mo yan,
Pabalik ako sa putikan, hindi ba? At kasalanan ko yun? Wala ka nang magagawa sa desisyon ko kaya't maghintay ka na lang, Derek. Ibabalik kita sa putikan. Hindi naging madali ang pagfa-file ko. Nang palayasin ko si Derek sa bahay ko, araw-araw akong nilalapitan ng pamilya niya para lang kumbinsihin ako na wag ituloy ang hiwalayan namin. Dumating pa nga sa point na bumisita sila sa kumpanya. Kaya't imbis na walang nakakaalam sa pakikipaghiwalay ko kay Derek, ngayon meron na. Alam mong mahal ka ng anak ko. Yung asawa ko nga niloko rin ako pero nang pinatawad ko, nagbago. Hindi ho ako katulad niyo, Mama. Kaya wala ring saysay ang araw-araw na pagpupunta niyo rito. Mapapahiya lang ang anak ninyo. Wala ka ng pamilya. Kapag hiniwalayan mo si Derek, mag-isa ka na lang. Aanhin mo yung yaman mo kung ikaw na lang. Tumagos yun sa puso ko ngunit hindi ako nagpatinag. Mula nang mawala ang parents ko at iniwan ang natira sa akin noong bata ako, sanay na akong mag-isa. Ma'am, may mga regalo ka po. Yun ang bungad sa akin ng bagong sekretarya ko na si Samantha pagbalik ko sa opisina ko. Natigilan ako nang makita ko sa lamesa ang maraming paper bags na mula sa mga kilalang brands. May malaki pang bouquet na punong-puno ng pulang rosas. Gulat na gulat ako. Parang napawi saglit ang inis ko sa araw na ito. Kanino galing yan? Mula kay Mr. Kim po. Sana raw po magustuhan niyo po. Hindi pa rin talaga tumitigil ang lalaking yun. Consistent siya ha. Tulungan mo akong dalhin yan mamaya sa parking lot ha. Uuwi na ako mamaya. Sige po, ma'am. Natagalan ako sa pag-out sa company dahil tinawagan ako ng lawyer ko. Nagpatulong talaga ako para matapos ang problema ko na ito at maging masaya na akong muli. Hindi ko na kayang makita ang apelido ng manluloko kong asawa na nakadikit sa pangalan ko. Tinulungan ako ng sekretarya ko na ilagay sa kotse ko ang mga regalo ni Mr. Kim. Tumawag din siya sa akin kaya't wala akong magawa kung hindi ang kausapin siya sa phone pag alis ng sekretarya ko. Hello? How's my gift? Nagustuhan mo ba? Mr. Kim. Yuan. Tawagin mo ako sa pangalan ko. Masyado kang formal. Nililigawan kita eh. Natawa ko. Wala akong natatandaan na nagpapaligaw ako sa'yo. At isa pa, Yuan, busy ako sa pakikipaghiwalay sa asawa ko. Wala ka bang pakialam sa image mo? Nanliligaw ka ng may asawa pa? Wala. Napasinghap ako't napasandal sa kotse ko sa labas. Hindi pa kasi ako pumapasok sa loob dahil tumawag nga siya. Alam mo, hindi ko talaga alam kung anong trip mo. Nilinaw ko na sa'yo na hindi kita type. Type kita, kaya kahit may asawa ka, gusto kong mapunta ka sa akin. Yun ang nasa isipan ko mula nang makilala kita. Kaya araw-araw kong ipagdarasal na magiging malaya ka na talaga. Kung sobrang desperado na talaga, baka mag-hire pa ako ng taong bantaan niyang asawa mo, pumirma lang. Bigla akong humagalpak ng tawa sa kanyang sinabi. Napatingin na nga sa akin yung ibang napapadaan. Ang ganda ng tawa mo ah. Baka in love ka na niyan. Ang corny mo. Maghanap ka ng ibang pagtitripan, Mr. Kim. Hindi nga ako nang titrip. Seryoso ako. Kapag hiwalay na kayo ng asawa mo, uuna agad ako sa linya. Babakot agad para wala ka ng ibang makita pa. Napairap na lang ako. Ibababa ko na ito kasi uuwi na ako. Mag-ingat ka ah. Salamat sa regalo mo. Ani ko bago ibinaba ang tawag. Napailing na lamang ako at wala sa sariling napangiti. Agad ko rin yun pinawi kasi hindi ko talaga siya type. Kung ganito ako, baka di pa rin siya titigil. Papasok na sana ako sa loob ng kotse nang may naramdaman akong presensya. Nilingon ko ito at nakita kong isang taong nakatayo katabi lang ng trunk ng kotse ko. Naka-hoodie siya at mask. Kumunot ang noo ko sa kanya at nagbaba ako ng tingin sa hawak niya. Napasinghap ako't napaatras. Sino ka? Hindi siya nagsalita. Humakbang lang siyang papalapit sa akin at huli ng lahat para sumigaw ako dahil sinaksak niya na ako sa tiyan. Umawang ang labi ko't parang may hangin na lumabas sa aking bibig dahil sa kanyang ginawa. Diniinan niya pa ito kaya't halos lumabas ang kaluluwa ko. Nagkatinginan kaming dalawa. Ramdam ko ang galit sa kanyang mata. Hoy! Ano yan? Tumapat sa amin ang malaking flashlight ng security guard. Kaya't natarantang sumaksak sa akin at napaatras siya. Kaso hindi siya nakaalis dahil hinawakan ko ang kanyang kamay. Kahit nangihina na ako,
Sinubukan ko pa rin gawin yun. Tumakbo palapit ang security guard kaya't nagmamadaling tinulak ako ng tao. Kaya't nabitawan ko siya't nakatakbo. Bumagsak naman ako sa sahig. Ma'am! Hinabol ng ibang security guard ang nakatakbong tao, habang ang iba, nagtawag ng medic. Habang padilim ng padilim ang aking paningin, ang tanging nasa isip ko kung sinong may gawa nito ay si Derek. At ang leche niyang kabit. Siguro nga akala niya kapag namatay ako ay makukuha niya ang akin. Pero lalabanan ko si kamatayan. Hindi ako mamamatay dahil sa saksak na ito. Yun ang huling nasa isip ko bago ako tuluyang kinain ng dilim. Yuan's point of view. Critical ang kondisyon ni Adriana. Yun ang naging bungad sa akin ng sekretarya niya kinaumagahan nang tumawag ako. Halos hindi ako makagalaw sa aking kinaupuan nang marinig yun. Tumawag sana ako para magpa-appoint ulit ng panibagong meeting sa dalaga. Pero ibang binungad sa akin. Anong ibig mong sabihin? Nasaksak po kagabi si Miss Adriana sir. Hindi ko po maibibigay ang gusto nyo. What? Napatayo ako. Sobrang laki ng mata ko sa gulat. Totoo po ito, sir. Lahat nga malungkot po rito sa kumpanya. Hanggang ngayon hinahanap pa rin po ang taong sumaksak kay ma'am sa parking lot. Hindi ako nakapagsalita. Nasaksak kagabi sa parking lot? Ito ba'y pagkatapos ng tawag ko? Binaba ko ng tawag kasabay ng pagkuyom ng aking kamao. Agad kong kinuha ang susi ko at lalabas na sana ng opisina. Nang bumukas to't pumasok si mama. Saan ka pupunta, Yuan? Aalis ka? Alam mong may dinner kayo mamaya ni Pauline, hindi ba? Umigting ang aking panga. Hindi ako interesado, mama. Lalagpasan ko na sana siya nang magsalita siya muli. I know who you like, anak. Isang babaeng may asawa na. Hindi ka ba kinikilabutan sa sigaw ng puso mo? Hindi ko siya sinagot at saka umalis na. Alam ko na mali ang magkagusto sa babaeng may asawa na. Kaya nga hanggang tanong na lang ako sa kanya sa malayo. Nagsimula ang pagkagusto ko kay Adriana nang makilala ko siya sa isang party 10 months ago. Sobrang ganda niya sa suot niya. Napaka-formal na babae. Doon pa lang pinaalam ko na sa pamilya ko ang babaeng gusto kong pakasalan. Pumayag sila ngunit nang malaman ng impormasyon na kasal na ito, nadurog ako. Kasi hindi ko akalaing ang kasama niya pala sa party ay asawa niya. Hindi kasi sila sweet. Para lang itong assistant sa tabi niya kaya't hindi ko inakala na yun ang maswerteng kumag. Inireto ko ni mama sa iba't ibang babae ngunit wala talagang makapagturo sa puso ko na mas lalo lang nabaliw kahit hanggang tingin lamang ako. Na hindi niya makilala ang isang ako. Ngunit hindi katagalan. Nakita mismo ng aking mga mata ang panluloko ng asawa niya. Yung sekretary niya. Kaya't nagkaroon ako ng pag-asa. Kasi oras na malaman ni Adriana na manluloko ang asawa niya, siguradong pakakawalan niya ito. Sino po kayo? Kayo po ba ang asawa ni ma'am? Napasilip ako sa glass ng pinto. Nakita ko na nasa hospital bed na si Adriana. Walang malay. May bumisita na ba sa kanya rito? Wala pa po pero may dumating na envelope kanina. Binigay ng nurse sa akin ang envelope. Tinanggap ko naman to. Maaari na po kayong pumasok, sir. Nang iwan ako ng nurse, pumasok ako sa loob ng kwarto at tiningnan ang kapaligiran. Kumpleto sa gamit ang kwartong to. At kahit wala siyang kapamilya, gumagalaw pa rin talaga ang pera niya. Kung nandun ako agad kung saan siya sinaksak, baka maaari ko pa siyang masagip dahil nurse ako dati at magaling akong manggamot ng sugat. O kung naroroon ako sa tabi niya, baka ako pang sasalo sa saksak niya. Wala sa sariling binuksan kong envelope. Alam ko na wala ako sa posisyon para mangialam pero curious ako sa dumating. Pagbukas ko, umawang ang aking labit na patingin agad sa walang malay ni sa Adriana. Putlang-putla siya hanggang ngayon at lumalaban talaga. At ngayon, dumating pang ilang buwang paghihintay niya sa divorce niya na naaprubahan na. Bumukas ang pinto at nabitawan ni Derek ang kanyang dalang bulaklak nang makita ko. Mabilis siyang lumapit at kinwelyuhan ako. Sino ka? Anong ginagawa mo sa kwarto ng asawa ko? Umangat ang sulok ng labi ko at ibinigay sa kanyang papel na dumating. Asawa mo? Tingnan mo yan kung asawa mo pa rin ba siya. Tiningnan niya ang papel at namilog ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala.
Ngayong hindi mo na siya asawa, wala ka ng karapatan sa kanya, Mr. Derek. Single na siyang muli simula ngayon. At hindi lang yun. Maaaring maging suspect ka pa sa nangyari sa kanya. So sinasabi mong sinaksak ko ang asawa ko? Hindi ko sinabi yun. Yung sinabi mo na akong sumaksak? Hindi ka naman magre-react ng ganyan. Kung hindi, Mr. Derek. Kumalma ka. Umigting ang kanyang pangat lumabas ng kwarto. Iniwan ng papel sa akin. Kailangan ng dugo ni Adriana. Yun ang sabi ng doktor na makausap ako. Since wala namang pamilya si Adriana, akong nag-asikaso. Pati na rin ang paghahanap sa sumaksak sa kanya. Hindi ko ito ginawa dahil may agenda ako. Gusto ko tong gawin kasi iyon ang nararapat lalo sa isang kagaya niya na mag-isa lang. Ano ba yung pinagagagawa mo, Yuhan? Dapat nasa kumpanya ka ngayon. Or nasa blind date ka para makapag-asawa ka na. Babalik ka ba sa pagiging nurse mo? Bakit ka nagpo-post ng blood donation sa socials mo? Yun ang bungad ni Mama nang umuwi ako para lang maligo't magbihis. Para na naman ba sa babaeng yun? Hindi ba't may asawa na yun? Divorced na sila. Napasinghap si Mama. Kaya ka ganito? Kasi single na. Hindi, Mama. Wala siyang ibang pamilya. Gusto ko siyang tulungan. Para mabuhay pa siya. Kailangan niyang mabuhay kasi maraming umaasa sa kanya mga empleyado niya. Natahimik si Mama. At isa pa, tigilan mo na ako sa kaka-blind date na yan. Nagsasayang ka lang ng oras. Makukuha ko rin ang gusto ko. Kailangan ko lang maghintay sa tamang panahon at oras. Anikot hinalikan si Mama sa pisngi bago muling umalis para magtungo sa presinto. Nahuli ng salarin, Mr. Kim. Iyon ang balita sa akin pagdating ko. Ha? Really? Nasaan? Hindi ako nasagot dahil napalingon ako sa kanilang TV. Isang lalaking sangkot sa pananaksak sa isang negosyanteng babayang naaresto ng mga otoridad kaninang madaling araw. Batay sa investigasyon, pinlano umano ang krimen dahil sa usaping pinansyal. Ayon sa pulisya ay tutol umano ang pamilya ng asawa ng biktima sa hiwalayan. Matapos nitong manlokot bago pa raw tuluyang maghiwalay, sinubukan nitong patayin ng babae para makuha nitong kayamanan. Ipinakita sa screen ng lalaking nakatakip ang mukha at nakaposas na. Hindi ko po ginusto, pero kailangan. Kapag tuluyang naghiwalay sila, wala na kaming makukuha. Ginawa ko lang naman po yun para sa pamilya namin. Para sa kapatid ko na si Derek kasi mahal niya ang asawa niya. Samantala, nananawagan ng ospital sa sinumang maaaring mag-donate ng dugo para sa biktima. Inihahanda na rin ng pulisya ang kasong attempted murder laban sa sospek. Isang paalala na ang sospek ay tinuturing na inosente hanggat hindi ito napapatunayan ang pagkakasala sa korte. Kami patuloy na magbabantay sa kasong ito. Umigting ang pangako. Talaga namang walang hiya ang naasawa at ang pamilya ng asawa ni Adriana. Hindi ko lubos akalaing tutuklawin siya ng mga itong patalikod. Nahuli na pala. Naku! Yan talagang madalas kapag walang pamilya tapos mayaman ka. Pagsasamantalahan ka talaga. Sana mabuhay pang biktima at ipakain sa kanila yung pera na gusto nila pero dapat yung bariyat ipalunok. Napalingon kami sa isang lola na nanonood din pala sa TV dito sa presinto. Mukhang may dinalaw siya base sa hawak niyang lunchbox. Nagtagumpay naman na magkaroon ng blood donor para kay Adriana. Matapos maisa publiko ang nangyari sa kanya. Sana nga lang ay magising na siya para makita niyang panalo siya sa laban na ito. Adriana's point of view. Sobrang gaan ng katawan ko. Yun ang nararamdaman ko nang magmulat ako ng mga mata mula sa mahabang pagkakatulog. Ang unang bumungad sa akin ay ang puting kisame at ang nakabibinging katahimikan sa loob ng silid na ito. Hindi ko naramdam ang hapdi ng pagkakasaksak sa aking tiyan. Kahit hindi ko pa kayang itayo ang sarili ko, ramdam ko rin na maayos na ako. Nang bumaling ang aking tingin sa gilid, natigilan ako. Umawang ang aking labi sa gulat at mangha. Nakita ko si Yuan Kim na mahimbing na natutulog sa dulo ng aking kama. Ang kanyang mukha nakaharap sa akin. Napakaamo ng kanyang mukha ngayong tulog siya. Bakit siya nandito? Siya bang nag-asikaso habang tulog ako? Anong petsa na kaya ngayon? Naghanap ako ng kalendaryo at nakita ko agad sa side table kung ano na ngayon. 3 linggo na palang nakalipas? Nahuli na kaya yung nanaksak sa akin? Akala niya yata magtatagumpay siya sa kanyang plano. Sinubukan kong tumayo kahit hinang-hinapang katawan ko. Napansin ni Yuan to kaya't nagising siya.
Adriana, mabilis siyang tumayo't lumapit sa akin para alalayan ako. Gising ka na. Tumango ako't napatingin sa kanya. Kita ko ang pag-iba ng kanyang mukha. Nagkaroon din siya ng bigote. Ayos ka lang ba? Natigilan siya. Oo, bakit mo na itanong? Ikaw bang nagbabantay sa akin? Hindi niya ako sinagot. Bakit? Sa tingin mo ba kapag gagawin mo ito papayag na ako sa gusto mo? Hindi sa ganun. Gusto lang kitang alagaan. Kung ayaw mo sa akin wala akong magagawa. Pero hindi mo ako mapipigilan sa nararamdaman ko. Nanatili ang tingin ko sa kanya. Tinitimbang kung seryoso nga bang talaga siya. Kung hindi kita gusto, matagal na sana akong kasal ngayon, Adriana. Pero kahit na alam kong imposible, naghihintay pa rin ako ng pagkakataong mapansin mo ko. Ngayong gising ka na, maghihintay ako. May kinuha siya sa lamesa at binigay niya sa akin ng isang envelope. Tatawag lang ako ng doktor para ipaalam na gising ka na. Tiningnan ko ang kanyang pagtalikod at pag-alis sa silid. Nakagat ko ang ibabang labi ko at napatitig sa envelope. Binuksan ko ang laman nito at nakita ko na papeles to na naglalaman ng pag-aproba ng divorce ko galing US. Dumating ito isang araw matapos kong masaksak. Inasikaso ako ng doktor at nurses nang magising ako. Meron agad akong narinig na reporter sa labas na mukhang balak pa akong interviewin sa nangyari. Ngunit hindi naman ako artista para bigyan pa ng atensyon kaya't pinaalis ko. Nadakip na ba yung sumaksak sa akin? Tanong ko kay Yuan matapos niya akong hatiran ng pagkain. Ilang araw pa akong nakatambay sa ospital at siya talagang nag-aasikaso sa akin. Hindi ko mapigilang ma-appreciate ang kanyang ginagawa sa akin, na kahit hindi niya ako kaano-ano, kahit na tinanggihan ko na siya, ginagawa niya pa rin to. Lumambot na tuloy ako sa kanya. Oo. Sino? Si Derek ba? Umawang ang kanyang labi. Paano mo nasabi? Siya naman kasi talagang may balak na patayin ako. Alam mo yun? Oo, ngunit hindi niya alam na alam ko. Sila ng kabit niya. Pero hindi siyang nakakulong ngayon. Kung hindi ang nakatatanda niyang kapatid. Doon ako nagulat. Ha? Pinaaral mo raw yun ang mechanical engineering kaso nag-asawa kaya't hindi nakatapos. Hindi ako nakapagsalita. Oo, ganun ako kabait sa pamilya ng dati kong asawa. Dahil sa wala na akong pamilya, halos ibinuhos ko lahat sa kanila. Pero hindi pa pala sapat yun. Kapag nakalabas na ako rito, samahan mo ko pupuntahan ko si Darwin. Maalaga si Yuan Kim. Yun ang napansin ko sa kanya. Kaya nang makalabas ako, inalalaya niya talaga ako at inilayo sa mga media na balak kumuha ng impormasyon tungkol sa nangyari sa akin. Dumiretso kami sa kulungan kung saan naroroon na si Darwin de la Paz. Nakayuko siya nang tingnan ko siya sa rehas. Mukhang bagay na bagay sa iyong bagong mong tahanan Paninimula ko kaya't nag-angat siya ng tingin. Gulat na gulat siya nang makita ko. Buhay ka pa? Oo naman, buhay pa talaga ako. Ano bang inaasahan mo? Mamamatay ako agad matapos mo akong saksakin? Hindi siya nakapagsalita. Mukhang malungkot ka dyan Huwag kang mag-alala. Sasamahan ka rin ni Derek. Napahawak siya sa rehas. At bakit? Walang kasalanan ng kapatid ko sa ginawa ko. Wala nga. Ngunit muntik niya na rin akong patayin. Kahit hiwalay na kami, hindi ko palalagpasin yon. Magsisisi kayo sa ginawa niyo sa akin. Hindi lang ikaw ang magdurusa dyan. Kung hindi ang mahal mo sa buhay. Patayin mo nilang ako. Huwag mong idadamay ang asawa at anak ko. Wala silang kasalanan. Umigting ang aking panga. Kung papatayin kita, makukulong ako, Darwin. Hindi ako mamamatay tao. Nag-file ako ng kaso laban kay Derek at sa babae niyang si Millie Rodriguez. Dahil sa ginawa ko, lumapit si Mama para lang makiusap sa akin. Nagtungo siya sa kumpanya sa labas. Iha, alam ko namang mali ang ginawa ni Darwin pero wag mo namang idamay pang asawa mo. Hindi kayang gawin ni Derek ang paratang mo. Sinubukan niyang lumapit sa akin pero naharang siya ng mga bodyguards na kinuha ko para lang magbantay sa akin. Si Derek mismo ang iharap mo sa akin. Bubungaran ko siya ng ebidensya na totoo ang sinabi ko. Maawa kayo sa sarili niyo, Mama. Hindi husan to yung mga anak niyo. Sa dami ho ng itinulong ko, itong isinukli niyo sa akin? Kaya't hanggat may respeto pa ako sa inyo, huwag niyo nang gawin to. Please lang ho.
Hindi rin naging madali ang lahat sa akin. Doon ko rin napagtanto na hindi ko ito kayang labanang mag-isa. Kaya't binigyan niya ako ng yuan na tutulong sa akin. Kahit wala siyang makukuhang kapalit, tinutulungan niya pa rin akong ma-overcome to. Mula sa pagkakasaksak ko hanggang sa naipakulong ko na rin si Derek at Millie kasi guilty sila. Nga lang nakapagpiyansa si Millie. Tapos si Derek mananatili sa kulungan ng ilang taon. Mahirap magsimula ulit. Sa dami ng nangyari sa buhay ko, ang hirap magtiwala. Ang hirap ding ibigay muli ang tiwala, lalo na kung naranasan ko nang masira to. Ngunit naging malapit kami ni Yuan dahil na rin sa mga nangyari. Siya lang ang tanging taong nagtagal at mataas ang pasensya. Kahit minsan hindi ako okay, hindi niya ako iniwan. Doon ko napagtanto na seryoso siya, lalo na nang isinali niya ako sa dasal niya. Kaya't matapos ang ilang buwan, sinira ko ang mataas kong pader para sa kanya. Binigyan ko siya ng chance para i-prove ang sarili sa akin na seryoso ngang talaga siya. Hinayaan ko na siyang manligaw. Gusto kitang ipakilala agad sa pamilya ko. Aniyuan sa akin sa gitna ng aming dinner date. Nakahawak na siya sa aking kamay habang tinapos kong inumin ang wine ko. Ha? Hindi pa nga kita sinasagot pero ipapakilala mo na ako. Tumango siya. Oo, may mali ba ron? Papaano kung ayaw nila sa akin? Tanong ko agad. Hindi naman ako takot kung ayaw sa akin ng isang tao. Ayoko lang talagang pumasok sa relasyon na posibleng magkagulo. Mayaman si Yuan. Ano na lang kaya ang pamilya niya? Baka doble pa sa kanya. Magugustuhan ka nila. Matagal ka na nga nilang kilala eh. Nagulat ako ron. Ha? Paano? Aalokin ka sana nila ng arranged marriage sa akin nang malamang ikaw ang gusto ko noon. Kaso nga, hindi natuloy nang malamang kasal ka na't inireto ako sa iba. Pero hindi ako pumayag sa reto. Umasa pa rin ako kahit hanggang tingin lang. Nagulat ako sa kanyang sinabi na kaya niyang maghintay. Kahit naman walang kasiguraduhan na magiging kami. Kahit kasal na ako. Mas lalo akong namangha. Sa kagwapuhan ba naman na meron siya? Hindi naman niya kailangang maghintay kasi meron at meron talagang darating sa buhay niya para mahalin siya. Ngayon, sana hayaan mo ko. Hindi ko hahayaang luluha ka pa sa akin. Hindi ko sasayangin ang chance na ito, Adriana. Pumitik ang puso ko nang inilapit niya ang aking kamay sa kanyang labit hanalika ng likod nito. Napangiti ako at tumango sa kanya. Iisa lang ang buhay. Muntik na nga akong mawala Kaya hindi ko na rin sasayangin ang pagkakataon na ito na umibig muli. Gusto ko pa rin maramdaman na kamahal-mahal ako sa kabila ng mga nangyari sa buhay ko. Kaya't hindi ko pagbabawalan ng sarili ko. Magmamahal ako hanggang sa huling hininga ko. Hanggat tumitibok to. Kahit ilang beses itong mabasag, susubukan ko muli itong buuin. Ayokong tumandang mag-isa. Yun ang totoo kong pangarap. Gusto kong magkapamilya, magkaanak. Kaya ako pinakasalan agad si Derek noon. Ako pa nga itong nag-alok sa kanya kasi sigurado na ako sa kanya. Pero hindi pala ganun. Motivated ako sa work ko sa kumpanya dahil sa plano namin ni Yuan. Pati ang sekretary ko at iba pang staff na malapit sa akin ay masaya dahil sa bago kong pag-ibig. Bagay na bagay talaga kayo ni Sir Yuan, ma'am. Ani ng sekretarya ko nang makausap ko siya. Talaga ba? Oo, matangkad kasi si Sir tapos gwapo talaga siya. Kung maikakasal ka sa kanya at magkakaroon kayo ng anak, sigurado nang magaganda at gwapo yung mga anak nyo. Napailing ako sa kanya. Masyado ka namang advance. Manliligaw pa lang yan si Yuan. Doon din naman yan papatungo, ma'am. Halata naman pong seryoso si Sir sa inyo. Matapos ang work ko, nag-retouch na ako para sa lakad namin ni Yuan. Ipapakilala niya na ako sa pamilya niya. Kinakabahan ako pero gusto ko rin silang makilala. Tumawag si Yuan sa phone ko. Sinagot ko ito habang naglalagay pa ng lipstick. Hello? Nasa baba na ako. Ready ka na ba? Tatapusin ko na lang yung paglalagay ng lipstick. Wait for me. Alright, baby. Natigilan ako ron. Baby? Tumawa siya. Ayaw mo ba nun? Endearment natin. Namula ang aking muka. Okay lang naman, kaso 'di ba hindi pa. Kahit hindi pa tayo, gusto kitang tawaging ganun. Sana ayos lang sa'yo. Nakagat kong ibabang labi ko upang pigilan ang sarili kong kiligin. Sige, hahayaan kita.
Pwede mo rin akong tawaging baby kung gusto mo. Hindi ako nakapagsalita agad kaya't natawa siya. Kidding, I'll wait for you baby. Take your time. Binaba niya ng tawag pagkatapos. Napasinghap ako't napasapo sa aking dibdib. Bumilis ang tibok ng puso ko. Halos mapunit na ang labi ko dahil sa diin ng aking pagkagat. Inaamin ko na kinikilig ako. Hindi ito pilit para lang makalimutan si Derek. Mula nang dumating si Yuan para guluhin ako, hindi ko na inisip si Derek at ang kanyang mga kalokohan. Siguro dahil nang malaman kong niloloko niya ako, nagsimula na akong mag-move on, kaya't madali na siyang nakalimutan ang puso ko. Conscious ako sa sarili ko. Pabalik-balik ang tingin ko sa salamin. Tiningnan ko ang oras at nataranta ako dahil 30 minutes na palang naghihintay si Yuan sa baba. Agad kong kinuhang bag ko at lumabas na ng opisina. Napaagang out ko dahil sa lakad na ito ngunit nagawa ko naman ang lahat ng trabaho ko ngayong araw. Nakangiting binati ako ng mga nadadaanan ko. May iba pa na pinuri ang kagandahan ko. Paglabas ko sa building nakita ko si Yuang nakasandal sa kanyang sasakyan. Nang makita akong papalapit, umayos siya ng tayo. May dala pa siyang bulaklak. Hi! Hinalikan niya ako sa pisngi bago ibinigay sa akin ang bulaklak. Ang ganda! Ikaw din. Sobrang ganda. Napanguso ako. Ayos lang ba tong damit ko? Itong makeup ko okay lang ba? Walang hindi maayos pagdating sa'yo, Adriana. Tara na. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng kanyang kotse at pumasok ako para maupo. Prinsesang prinsesa ako sa kamay ni Yuan. Wala akong nagasto sa mga date namin kahit piso. Natambay na nga ang kotse ko sa bahay kasi nasanay na akong sunduin at ihatid sa bahay. Kahit busy siya sa sarili niyang kumpanya, kung wala siya, driver niyang maghahatid sa akin. Parang nag-ibang ihip ng hangin ngayong ibang lalaki na naman ang nagpaparamdam sa akin ng ganito. Blooming na blooming talaga ako. Pagdating namin sa bahay ng parents ni Yuan, nagsimula na akong makaramdam ng matinding kaba. Kung hindi hawak ni Yuan ang kamay ko baka nahimatay na ako. Relax, they'll like you. And if they don't, wala na akong pakialam basta't naipakilala na kita. Okay? Tumango ako at mas lalong humigpit ang hawak ko sa kanyang kamay. Pagpasok namin sa loob, sinalubong kami ng kasambahay. Magaan ang mga aura nila. Masasabi ko na baka mabait talaga ang parents ni Yuan. Kapag kasi busangot ang pagmumukha ng mga katulong sa isang bahay, baka dahil na rin sa amo na walang saya sa katawan. Kuya! Parehas kaming tumigil sa paghakbang nang marinig namin yon. Binitawan ko ang kamay ni Yuan para masalubong ang kapatid. Yuna! Nagyakapan sila't pinaulanan ng dalagitan ng halik ang pagmumukha ni Yuan. Kuya, I miss you! I miss you din, bunso. Nang dumapo ang tingin ng dalagita sa akin, ngumiti siya. Hello po! Ako po si Yuna. Sister po ako ni Kuya Johan. Hello, ako si Adriana Fontabella. Kilala po kita. Ikaw po yung nililigawan ni Kuya. Oo. Yuan! Panibagong mga tao ang sumulpot. Mag-asawa ito at base sa itsura nila, ito ang parents ni Yuan. Mama, Papa! Naiwan ako saglit nang niyakap ni Yuan ang parents niya bago bumalik sa akin para ipakilala ko. Mama, Papa, this is Adriana Fontabella. Kita ko ang pag-angat ng labi ng papa ni Yuan. You finally got her, anak? Pumula ang pisngi ko sa narinig. Papatungo pa lang, Papa. Adriana, silang parents ko. Mama Larzona and Papa Yuri. Nice to meet you po. Ako pang naglahad ng kamay. Akala ko nga'y hindi nila tatanggapin pero nauna si Tita Larzona na tumanggap at saka si Tito Yuri. Mabutit nandito na kayo. Dumiretso na tayo sa dining area para sa hapunan. Mabait ang magulang ni Johan. Kaya siguro mabait din siya kasi nagmana siya sa kanila. Nang nasa hapagkainan kami, tinanong agad ako ni tita kung wala na ba talagang bisa ang kasal. Sinagot ko naman yon ng katotohanan na may dagdag pang impormasyon. Opo, at nasa kulungan na rin pong dati kong asawa. Nalaglag ang kanyang mata. Ha? Bakit? Ipinakulong ko po Binalak niya kasi akong lasunin dati nung may sakit ako. Kung hindi lang siya lumabas at sinambit yun sa katawagan niya, at kung hindi ko yun narinig baka wala na rin po ako sa mundong to. Sinamahan ko sa pagsampang kabit pero ilang araw lang din sa kulungan at nakalaya kasi nagpiyansa po.
Kita ko ang concern sa kanyang mga mata. Are you okay now, Iha? Opo, okay na po ako. Matagal na rin naman po yun. Ilang buwan nang nakalipas. Masaya muli ako dahil sa anak nyo, tita. Nagkatinginan kami ni Johan matapos kong sabihin yon. Mabuti naman at hiwalay na talaga kayo ng asawa mo. Alam mo, Iha, ilang babae nang nireto ko sa anak ko. Para lang makamove on siya sa'yo pero hindi talaga. Mukhang pinagdasal niya yata ito kaya't nakuha niyang gusto niya. Napatingin muli ako kay Johan na hindi na mapawi ang ngiti. Sana kung pipiliin mong anak ko sa ikalawang pag-ibig mo maging masaya ka na. Napakatapang mo para ipagkatiwala ang puso mong muli sa iba. Kahit na natraidor na ito ng dati mong minahal. Asahan mong tatanggapin ka namin kapag naging kayo ng anak ko, ha? Mahalagang kaligayahan sa amin. Kaya sana kayo na talaga. Naging maganda ang meet with the parents namin ni Johan. Nakabanding kong pamilya niya at mas lalo ko siyang nakilala. Akala ko nga iaalokin ako ng pera mailayo lang kay Johan. Kasi mayaman talaga sila. Pati na rin ang kanilang angkan. Ako, mayaman naman ako pero alam kong red flag sa iba kapag may naging asawa na. Pero blessed pa rin naman ako para matanggap at dahil doon handa na akong papasukin si Johan sa buhay ko. Tayo na, Johan. Yun ang wika ko nang nasa terasa kami ng bahay nila. Nagpahangin kami saglit at tumingin sa kalangitan. May malaking telescope kasi sila kaya't nasiyahan ako sa view. O sige, kukunin ko lang yung susi. Pinigilan ko siya agad sa gagawin niya. O bakit? Tayo na. Nagtaka siya sa akin. Tayo na. Girlfriend mo na ako. Pagkaklaro ko pa. Napasinghap siya sa sinabi ko. Really? Tumango ako. Oo. Simula ngayon, girlfriend mo na ako. Nalaglag ang kanyang pangat na pasigaw siya. Yes! Napatili ako nang inangat niya ako saglit at inikot. Nang ibinaba, hinawakan niya ako sa mukha. Totoo ba to? Hindi mo na ba babawiin? Gusto mo bang bawiin ko? Umiling agad siya't agad akong niyakap. I love you! I love you! I love you, Adriana! Thank you so much! Kumalas siya sa yakap at nagkatinginan muling kami. Kita ko sa kanyang mga mata na sobrang saya niya. Hinaplos ang puso ko noon dahil may napapasaya rin pala akong tao. I love you din, Yuan. Anikot ako na mismo ang tumingkayad para abutin ang kanyang labit halikan siya. Masaya ako na buo na muli ang puso ko. Tuluyan ko ng tinalikuran ang nakaraan ko. At ang mag-focus sa ngayon at sa kinabukasan na meron kami ni Johan. Sa mga unang buwan, sa malapit lang na lugar kami nagde-date. Bumibisita rin siya sa kumpanya at minsan sumasama pa sa business trip ko na para bang kasali siya. Ngunit wala akong reklamo kasi may maalagat sweet ako na boyfriend. Nang lumipas pang ilang buwan, nag-upgrade ang aming date. Nag-out of the country kami at nagpa-picture sa mga sikat na destination. Nag-skiing kami sa Japan. Nagsuot kami ng traditional Korean costume nang nasa South Korea kami. At naglakad sa Great Wall of China nang nagtungo kami ron. Marami kaming napuntahan sa Asia at nang tingnan namin ang mga litrato namin, puros kami nakangiti. Ang ganda, Yuan! Hinalikan ako ni Yuan sa labi bago ako tumingin sa mga litrato. Bagay na bagay talaga tayong dalawa. Napangiti ako at sumandal sa dibdib niya. Wala na akong hihilingin pa kung hindi ang maging masaya sa buhay na ito. Sana si Yuan na talaga. Pinakilala ko rin si Yuan sa namayapa kong mga magulang nang umabot ng 1 taon ang aming relasyon. Dinala ko siya sa States kung saan nakalibing ang aking mga magulang. Bata pa ako nung nawala sila. High school pa lang ako dito sa States noon. Pagkukwento ko habang nakatitig sa lapida nila. Paano sila namatay? Ang bata mo pa pala para iwan. Car accident. Kaya nang mawala sila maaga rin akong namulat. Ako yung nagpatuloy sa hindi nila natapos. With the help of my father's friend, nagawa kong i-handle ang negosyo nila dad sa Pilipinas. Kaso 2 years ago nawala na rin si Tito kaya ako na lang talaga. Kung buhay pang magulang ko, sigurado akong magugustuhan ka rin nila. You're so strong, baby. I love you. I love you too. Sigurado akong masaya at proud ang parents mo sa'yo. Hindi mo sinayang na iwan nila. 2 linggo lang kami sa States at umuwi na rin sa Pilipinas.
May business meeting kasi si Yuan at ako, busy rin sa sarili kong negosyo. Bumili na kami ni Yuan ng lupa last month kasi magpapatayo kami ng bahay para sa amin. Kasi sigurado na kami sa isa't isa. Kikitain na nga namin next week ang engineer na mag-handle sa bahay namin. Baby, magpunta kayo ni tita sa bahay magluluto ako. Where are you right now? Seryoso ang boses ni Yuan sa kabilang linya. Andito sa supermarket. Maaga kasing natapos ang meeting ko kaya't napapunta ako rito. Gusto ko kayong lutuan. Tinulak ko ang cart ko habang tumitingin sa mga karne. Sa isang taon naming relasyon ni Yuan, marami akong natutunan. Sa kanya ako natutong magluto kaya ngayon, gusto ko silang patikimin sa specialty ko. Susunduin kita. Hindi na kailangan. Maaga pa naman, babe. No, susunduin kita. Paano yung car ko? Isasama kong driver ko para siyang mag-drive. Okay. Wait for me, okay? Yes, babe. Napailing na lang ako nang ibinaba ko ng tawag. Tinuro ko ang pork para kunin ng staff at ikilo ito. Kumuha na rin ako ng beef. Nang nasa display na ako ng mga sauce, kukunin ko sana ang isang bote nang maunahan ako. Oh! Napatingin ako sa nakahawak at magsasalita na sana, ngunit para akong pinutulan ng dila sa nakita. Hindi ako nakapagsalita. Nagulat din siya nang makita ko. Adriana, umiba ang pakiramdam ko. Parang sumakit ang aking tiyan kahit wala naman. Nakalaya ka na pala? Nakapagpiyansa. Anya. Pero si kuya nakakulong pa rin. Kailan pa? 6 na buwan ang nakalipas. Hindi ko tanggap pero wala akong magagawa. Hindi ko lang inaasahan na makikita ko siya ngayon. Pumayat din siya. Inilahad niya sa akin ang sauce. Baka mas kailangan mo. Hindi na, maghahanap na lang ako ng iba. Lalagpasan ko na sana siya nang magsalita muli siya. Alam ko na, hindi mo pa rin nakakalimutan ang kasalanan ko. Pero patawad. Kasi tinangka kong gawin yun sa'yo noon. Masyado ko kasing naabuso ang kabaitan mo. Pero sana kahit papano, maisip mo rin na hindi ko kasabot si kuya. Nagalit lang siya sa akin kasi nakipaghiwalay ka. At wala na siyang makukuha. Alam kong matagal na pero gusto kong linawin yun. Tito! Nilingon ni Derek ang tumawag sa kanya. Anak tong babae ni Darwin. Saglit lang, Dara. Binalik niya ang tingin sa akin. Hangad kong kasiyahan mo, Adriana. Salamat sa lahat. At sorry ulit. Napatingin na lang ako sa kanya nang tumalikod na siya para puntahan ang kanyang pamangkin na naghihintay sa kanya. Hindi ko akalaing na kaya ko siyang harapin ng walang galit sa puso ko. Sino yun? Dumating si Johan. Ramdam ko ang selo sa tono ng boses niya. Si Derek. Ha? Nakalaya na pala siya. Nasabi ko na lang. Ginugulo ka ba niya? Umiling ako sa kanya at yumakap. Hindi naman. Tara na. Huwag na natin siyang pag-usapan. Gusto ko kayong paglutuan. Nakalaya si Derek dahil sa foreigner ng nanay niya. Hiwalay na pala sila ng asawa niyang walang trabaho. Mukhang natauhan at pinalitan ng foreigner. Mukhang nagbago rin ang buhay nila at nabalitaan ko rin na hindi na sila nakatira dito. Tuluyang lumayot nagbagong buhay. Dapat ko nang isara ang pahina na yon ng aking kwento dahil tuluyan na kaming nakamove on. Marahil ay napatawad ko na si Derek ngunit habang buhay na aral ko ang relasyon namin. Nagtapos ang pagiging girlfriend ko kay Yuan after ng 2 taon. Hindi kami naghiwalay. Sadyang 2 taon kaming magjowa and after 2 years, nag-propose siya at nagpakasal na kami. Nahanap ko na talaga ang para sa akin dahil sa pagkakataong to, inulan ako ng Panginoon ng swerte. Sa unang taon bilang mag-asawa, biniyayaan kami ng kambal na babae. Pinangalanan naming Arkisha Yura at Yelena Adelina. Sa 3 taon namin bilang mag-asawa, biniyayaan muli kami ng sanggol. Lalaki ito at pinangalanan naming Adrian Yuji. Gusto kong maluha sa magagandang blessings na dumarating sa buhay ko. Sa 2 pagkakataon, binigyan niya ako ng mabuting asawa. Hindi lang yun. Napunta ako sa mapagmahal na pamilya na tanggap ako at ang nakaraan ko. May 3 pa kaming anak. Sa nangyari sa buhay ko, wala na akong mahihiling pa kung hindi ang maging masaya at payapa ang aming pamumuhay. Malayo sa mga masasamang tao. Happy anniversary, baby! Nagising ako isang araw at binungaran agad ako ng cake at bulaklak ng aking mahal na asawa.
Nagnakaw pa siya ng halik sa labi kaya't umasim ang mukha ko. Wala pa akong toothbrush. Wala akong pakialam. Tinanggap kong bulaklak. Napangiti ako nang makita ito. Mami! Tumalon sa kama ang kambal naming 6 na taong gulang. Napanguso ako sa ginawa niya. Natawa ang asawa ko at sumali pa talaga. Teka lang, dugyot na ako, ano ba? Natawa na lamang ako. May naglahad pa ng isang rosa sa akin sa gitna ng pagpahid nila sa akin ng icing sa mukha. Nagbaba ako ng tingin at galing to sa bunso naming anak na si Adrian. I love you, Mami. Napangiti ako, tinanggap to. I love you to, anak. Wala bang I love you sa akin? Mas malaki naman yung bulaklak ko kesa kay Adrian. Napairap ako sa malaking baby ko na si Yuan at pinahiran din siya ng icing sa mukha. I love you, Yuan. Salamat sa lahat-lahat. Sinsero kong sabi. Naibaba niya ang kanyang hawak na cake at lumapit sa akin para humalik sa aking labi. Narinig kong pag-iw ng aking mga anak at nang balingan namin, tumalikod na ang lahat. Tinakpan pa ni Adrian ang kanyang mata gamit ang kanyang maliliit na kamay. Natawa na lang ako at yumakap sa asawa ko. I love you too, Adriana. Napangiti ako at yumakap lalo sa kanya. Masaya ko kasi naabot ko ang ganitong klase ng buhay. Ang sarap maging Mrs. Kim. Payapa at puno lagi ng pagmamahal. Wakas.